tungo sa atong kasing-kasing niya magdungan ta. Nana? Sige, ready, go. I pledge allegiance to the Bible, God's holy word. I will make it a lamp unto my feet and a light unto my path. I will hide each word here in my heart so that I might not sin against God. Amen. Please open your Bible in the book of Matthew. Familiar na kayo ng verse na to. Sige na tagkadungog, and I do believe na tagatag mensahe sa Ginoo ni kahaponan. Matthew chapter 28 verses 18 down to 20. O ya, ato ning dunganan palihog sa pagbasa ang tulo ka verse. Matthew chapter 28 verses 18 to 20 na namo. Yeah, ato dunganan sa pagbasa Matthew chapter 28 verses 18 to 20. The Bible says, ready, read. And Jesus came and spake to them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Let us pray. Heavenly Father, salamat kayo man. Ninitakda na po sa kapunon nga what a privilege, what a joy, Lord, nga imo kaming hiusa sa imong balay di kumanan para simbahon na po kanamo, Lord, sa Espiritu o kamatuonan. Salamat sa mga special numbers. Salamat, Lord, sa memory verses at testimonies. O nining kahaponon amahan o kung gali, Lord, kung nakay nagkitaan nga mga lama sala nga makapahinder sa pagsimba niya kanimo, makapababag sa imong paghatag sa dakong kadaugan pinagi sa imong pulong paselo amin, Lord, matagusa gasi mi sa imong belelon nga Holy Spirit naghangyo mi diha kanimo nga sayanong simple nga pamaagi makasabot mi sa imo ang mensahe nga imong gusto ipaabot namo gapusa gahom siyawa nga dili makabalda sa among pagpadayon sa pagsimba diha kanimo sa Espiritu kamaturan sa ngalan ni Jesus Christ sa among bugtong o personal nga manluluwas. Amen. Please be seated. Akong basahon sa pagbalik ang atong gibasa sa Matthew chapter 28 verses 18 to 19, 20. Nagingon ang Biblia, and Jesus came and spake unto them, saying, all power. Aning panahuna, ang gisultian ni Jesus Christ ang iyang mga disciples. So ang karong panahuna, nahulog man gyapon tang nga mga disciples ni Jesus Christ. Although wala na prophets, pero ang mga disciples nagpadayon hangtod karon. Nya ani panahon na, the moment nga giluwas ka sa Ginoo, gibutang ka diha niya sa iyang iglesia, kita mo gisultian ani. Nga nag-iyon ang Bible, all power is given unto me in heaven and in earth. Munang sa atong pagsulti sa pulong sa Ginoo, ayaw kabalaka. Kay naaman sa Biblia ang atong gisulti. Ayaw kabalaka sa pagsulti sa kamauturan ngadto kanila para masayod sila kung unsay tinuod. All power is given unto me in heaven and in earth. Munang dili ta mabalaka, dili ta mahadlok sa pagsakyaw, sa pag-witness, sa pag-soul winning, sa pag-street preaching, sa pagtudlo sa mga bata. Kay naani kanang katungod ang ato ang gidala. Dili ni kolorom. Nag-iwan ang verse 19. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. And praise God, bisag mission pata, salamat sa Ginoo, nga naa na tayo party, or di-partake na ta sa foreign mission. O nihatag puta na putay mga local missionaries nga atong gisuportaran. And what a joy and what a privilege and a blessing nga gihatag sa Ginoo, even mission pata ni suporta ta para ang pulong sa Ginoo mapamasangyaw pa yun sa ubang mga tao nga nagkinahanglan kaluwasan. Nagingon po ang Biblia sa 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Mao ni nakanindot. Kaya once nagsunod ta sa gusto nga ipabuhat sa Ginoo, nindot kayo yung saan?
Tanaw, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Kung nagsunod lang ta sa gusto nga ipabuhat sa Ginoo, ang saad sa Ginoo, naagyo siya kanunay. Muna iyang gingon. Now, this afternoon, mag-discuss ta o evangelism is essential. Evangelism is essential. Number one, why evangelism is essential? Because it's a commandment of our Lord and God, mandated order for every believer. Ganong essential ang evangelism kay gikuman mismo ni sa Ginoo, gimandate ni sa Ginoo nga para sa mga luwas o para sa mga saved and baptized believers kayang gibutang sa iya ang simbahan, and it's not optional. Wa ko'y pakialam, why pakialam ang Diyos bisag dentista pa ka, why pakialam ang Diyos bisag retired Air Force pa ka, why pakialam ang Ginoo bisag teacher pa ka, bisag abogado pa ka. You need to do evangelism. You need to preach, you need to share the Word of God nga naay Jesus Christ nga makaluwas sa kalag. Kaya patay ang simbahan kung wala na nagsulwining. Patay ang simbahan kung wala nagwali sa pulong sa Diyos. Praise God na atay mga men nga makaabag na sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. You know what? The moment nga musulti ka nga si Jesus Christ ang makaluwas sa kalag, malipay siya ayaw. Nagluhod biya tag-ayaw nga atay church land and property. And wala ta mo barter sa Ginoo. Wala ayaw sa iyo pagsabot nga nagtudubigay ta sa bulutan si Ginoo para tagaan ta sa Ginoo church and property. Dili mohatag siya madili. We need to do evangelism. We need to preach the Word of God. We need to share the Word of God. We need to have a witnessing. Kinahanglan ng witness kita sa Ginoo. And it's not optional. Walay pakialam ang Diyos bisag kinsa pa ka. Basta tinudanay kang ruwas o gibutang kaniya sa iya ang iglesia, you need to do evangelism. Dili kay sa pastora. Dako ay ning bulahaton. Ang say resulta nga daghan ang nagpangabudlay diha sa Ginoo. Lahi ang nag-Bible study, lahi ang nag-soul winning, lahi ang nag-street preaching, lahi ang nagtudlo sa mga bata. So nindot kayo ang daghan, kay daghan kayo niya ang mas labaw nga nalipay ang Ginoo. Hindi man ka 24/7 gipamatatas Ginoo, gipaginawat ang libre, unya naay usahay nga dili ta makahatag sa pagbuhat sa buluhaton. It's a commandment of our Lord and God, mandated order to every believer, and it's not optional. Mark chapter 16 verse 15. Tarawag ko palihog. Mark chapter 16 verse 15. Mark chapter 15. Chapter 16 verse 15. Mark chapter 16 verse 15. Mark chapter 16 verse 15. The Bible says, and he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. So gusto sa Diyos nga isangyaw ang gospel. Unsa man ang gospel? That burial and resurrection of Jesus Christ. We need to tell them nga dili religion ang makaluwas. We need to tell them that dili good works ang makaluwas. We need to tell them nga dili ang kwarta nila mo'y makaluwas ilang kalag. We need to tell them about Jesus Christ. Walay gustos Ginoo. Wala natong giwali dili Jesus Christ. Ikadua, this is why evangelism is essential. Ikadua, this is the mission of the church. This is the mission of the church. Kung saved ka and baptized ka, gibutang ka sa buluhaton sa Ginoo diri, ato ning mission. Dili lang ni sa pastor nga trabaho. Kita mismo, what is the reason nga nung gibuhi pa ta sa Ginoo? To win souls. That's the main thing.
Walay laing pinaka-maintain aning kahaponon nga gibuhi patas Ginoo, gipanalangin pareha sa mga stray-lights ba. Sa panahon nga ngit-ngit naay kayo. Sa panahon nga init naay panganod nga mupandong nila. Sa panahon nga mubagulbul sila nga tos Ginoo, gigutom sila, gitagaan sila mana, angels food. Sa panahon nga giuhaw, gipainom sila. Pero gahi gyapon og ulo. Sa panahon nga nanatay blessing, sa panahon nga giprotektaran pagito sa Ginoo, gipreserbar pagito sa Ginoo, nagingon si Jesus Christ sa iyang mga disciples, will you also go away? Nga naman, kaning atong Christian life, no, kaning atong pagka-Kristiyanon, dili gyud ta kagarantiya ani. Pero gustos Ginoo nga maruted ka diha niya kay kabantay ka. Unsa tong tanong kalimot ko na. Naay tanong nga naa sa Israel nga tan-awon palm tree. Naay tanong sa Israel ra nakakita nga lagyo kaayo sila og distansya. Cedar trees. Naay tanong nga cedar trees. Niya, the moment na maabot ang grabe kaayo nga bagyo, dili siya maluka. Dili mo basta-basta ba? Nahibaw-an di ay nga ang cedar trees nga mga tanong kay rooted kayo, nindot kayo ang ilalog ngano. Ang usa ka cedar trees na diri, ang usa na diri, kabalo pa mo say may tabo sa ilang ugat, magtakbo ilang ugat, magakos. Makakita na po siya laing cedar trees dito, ang ugat magkahumpong sila. Gusto si Ginoo sa atong Christian life nga marutit ta diha niya para dili ka basta-basta mo biya sa imong pagkaanak sa Ginoo. Amen. Gusto. This is the mission of the church. The church without a mission will lose its vision. Ang simbahan nga walay misyon, wala gyud ay panglantawon. And the church without a vision will lose its direction. Duman na ito niya. Ang church nga walay misyon, mawad-an o panglantawon o vision. Unya, ang church nga walay vision will lose its direction. Daghang mga kasimbahanan karon sa tibuok kalibutan nga kung dili gali kalag ang priority, dili gyud na kapadayon. May ito ni Prangka si Sir Igot na ko. Pastor, wag yung kilaing maduulan, Pastor. Gano'n mo isa. Sa akong nahibalaan, Pastor, nga kamorag yung mga baptis ang magdugay ani. Kay dili man kwarta atong giapas. Ang atong giapas, kalag. Kalag nga imbis anak siyawa, mahimo ng anak sa Ginoo. Unya kung maabot ang kamatayon langit, padulong ang kalag. Unya kung buhion pa na, at least magamit sa Ginoo, so blessing kayo. Dili gustos Ginoo nga atong kalipay, idepende na tos kwarta kay mahurot ra ang kwarta. Anong kalagay mong madala sa piilan sa Ginoo? And that will last forever. Mo madala na to dito sa langit. Kwarta, di na natong madala. Bisan pagpilay imong gibutang sa bangko, bisan pag unsaon nimong paninguha, mangita yung teknik, nga inig-abot na pos kamatayon, madala na ko kung kwarta. Oh, kuya, wag mo, wapay tao nga nakabuhat na. Kinsa ka ditong namatay nga, nihangir siya nga, iyang patayng lawas, ipaguho sa kilid sa lungon sa Alexander the Great. Alexander the Great, pagkamatay na niingon mo siya, pagawas akong duha ka kamot. Kung sa Binisaya pa ha, kay di man siguro to Bisaya atong una. Pagingon niya, ipagawas ang kamot niya, ipabukad. Pasabot nga wala gyud ay madala. So kaning atong pagkaanak sa Ginoo, kaning atong pagka-Kristan, importante nga naatay bisyon, ang bisyon kalag nga maluwas. Bisan pag malita pastor, wag ito yung papasensya kita. The mission of the whole church is to bring the whole gospel to the world. Ang misyon sa simbahan para masangyaw ang maayong balita sa tibuok kalibutan.
That's why naatay mga foreign missionaries na kahayahay rin nila Pastor Blanco silang kahimtang. Dako naman ang ministries Ginoo dito sa kuan Mual kadto man ni. Na school dako naman. Unya, what's the reason nganong moadto pagid sila sa India? Mubiya sila sa ilang comfort zone. Dili biya na sa yun nga mubiya ka sa imong comfort zone. Maay man ta diri nga naatay wala tay makaon pero naatay silingan nga pwede mangayo tagasid. Pwede pa bayluan lang kung duha katapos sa diya kabugas bi inisda ng nakugma. Sila dito. Makabuhat sila ingala dito. What's the reason nga nung isukal man yun nila ilang kaugalingon nga mubiya sila sa ilang comfort zone ngadto sa dili ayay unsa may rason kalang dapat makit-an nato na unsa may rason nga nihatag ta kalang yun tanan in everything we do kalag yun kay maunay madala sa langit maunay malipay kay Ginoo na yun. Minang praise God sa mga membrong ananay bunga. Nya kita pangakulang og bunga maghangyo pagyudas Ginoo. But anyway, lihok man sa Ginoo gahom si Ginoo atong kinahanglanan. Nya magtarong puta sa atong Christian life. Kay kana sila magtan-aw mo pud sila. So maabot ka tong ganiha kung ginalaki. Unsa may gigamit sa Ginoo nga testimony para lang makuan siya. Madutlan yun siya, makikita siya sa kalahian. Ang atong pagbarog diha sa Ginoo. Oh. Number 3, Matthew chapter 26, verse 13. The mission of the whole church is to bring the whole gospel to the world. Matthew chapter 26, verse 13. Matthew chapter 26, verse 13. Sundalan sinong mata. Nag-ingon ang Biblia. Matthew chapter 6, verse 13. Verily I say unto you, wheresoever this gospel shall be preached in the whole world, there shall also that this woman hath done be told for a memorial of her. Kaning higayon na, paibabaw ka ani, na ay usa ka babayi. Katubitang nibuak sa iyang precious ointment. Tanawa, sa iyang pagbuhat, paburos Ginoo. Di iyang ngalan, nasulat yun sa Bible. Maapil yun sa kadawali. Munang gustos Ginoo sa atong pagbadayon sa atong kinabuhing Kristohanon. Kantuod man dili takaadto sa ubang nasod. Pero sa imong paghatag, praise God, na ako'y nakit-ang ganiya nga lista. Gibutang niya dito, mission offering, 20. 20 ra pastor. Ayo ito kagamay nga 20. Kay kanang 20 basta kinagsikasing nga paghatag, maabot na sa laing nasod. Every Wednesday atong ihatag atong mission support sa foreign mission sa sangat kay sila may mukha na sooner or later nalatay sa ABC na tayo mga list sa ABC nga kinahanglan nato suportaran. God willing i-organize nato mo personal na gyud tag support nila. Blessing imong 20 maabot og China, maabot og Indonesia, maabot og Taiwan imong 20. Nya unsay accomplishment nimo kabalo kung unsay accomplishment sa mga missionary nimo kabalo ka apil bi adto. Kaya support man ka. So ato ning ipadayon ang pag-support nato sa buluhaton sa Ginoo. Number 3, since you receive why evangelism is essential. Number 3, since you receive the Holy Ghost, iba sa dihang ni dawat ni Jesus Christ, gisilyuhan ta sa baraang Espiritu. Acts chapter 1 verse 8. Tanawa palihog. Acts chapter 1 verse 8. Acts chapter 1 verse 8. Acts chapter 1 verse 8, the Bible says, but ye shall receive power. So kung tinuod kang luwas na kay gahom sa balaang espiritu nga naa nimo para mosulti sa pulong sa Dios. So imposible yun kayo, di ka kabalo mo sulwining kung wala kung anak kas Ginoo. So ano mo pagsulmining pasugod lisod yung kayo isulti kung giunsa ka pagluwas Ginoo. Mauna. Unya more study pa para malikon pa yun, para mahait pa yun ka. You know what? Gustos Ginoo nga sige nimong ikakuyog katupong spiritual nga tao. Sa iron sharpeneth iron.
Mo to'y gusto sa Ginoo nga sige nimo ka fellowship. Na may mga anak sa Ginoo nga, naapoy mga baptist kunuhay, mga anak sa Ginoo nga karnal. Nga ikaw po dito ka magsige kuyo. Kung sa may mahitabo, matakdan po ka. Pero gusto ka magsige kag puyog adto mga espiritual, ato sige basag Bible, sige ampo, sige involved sa buluton sa Ginoo, matakdan po ka sa ilang pagkakugihan diya sa buluton sa Ginoo. Muna gusto sa Ginoo. Since you received the Holy Ghost, it became your main purpose in Christian living and should be your priority as disciples of Christ. Jesus said, "And you shall receive power after that the Holy Ghost is upon you, and you shall be my witnesses." Sa korte, importante kayo ang witness. Kaya ang usa ka kriminal, kung wala yung witness, dili na makonbikto. Di ba? So kita dahil isip anak sa Ginoo, gitagaan tagkagahom, nga makasulti sa pulong sa Ginoo, unya witness di ay taniya. Di ba sa church, ang body is the church, head of the church si Jesus Christ. Ang head sa ubang mga kumpanya, kung dako kang posisyon kung head ka, mulihok baka. CEO ka sa kumpanya, mulihok baka. Di ba sige ra kag mandok? Ang atong head si Jesus Christ man. So siya mo'y naghatag og Biblia nga mao'y atong sundon. Na siya gimando diri para atong buhaton. So body of Christ mata, isip body, lahi ang kamot, munang lahi tagsa-tagsa nga nagkalaing mga hiyas na to, naay nindot og tingog, naay kugihan kayo, naay makabaloy ani, lahi-lahi ta kay lahi-lahi man tag function. Lawas man ta ni Kristo. Pero gisulti sa pulong sa Ginoo nga witnesses ta diha ni Jesus Christ. Mangutana ko, sukad nga naluwas ta, sukad nga gibutang ta sa Ginoo sa iyang buluhaton diri nga mao nga Bible Baptist Temple Mission. Kumusta man atong pagka-witness diha sa Ginoo? Ako, I admit it. There are many times nga makapasubok ko sa Ginoo. Makonsensya ko eh. Yes, kaning ato ang pasyensya, kaning atong kasakalagot ba? Di gini kaligaya. Pero gusto gyud sa Ginoo nga modutod gyud niya sige para iya ning mapugan. Na may Holy Spirit na to. Kahilakon ko eh. Nakapangisod ko na paghuman mag-uul ko. Witness ka ingon ang Holy Spirit. Witness ka sa Ginoo nya ing ana imong reaksyon. Dili maigi. Pero mangutana ko dato matagusan. Kumusta atong pagka-witness ni Jesus Christ? Tinuod ba nga nahimo tang witness niya? Or nagpakahilom lang ka? Yes. Di ko mahatag og drugs, may bawaan ko baptismo. Nagkuyog probably gabi sa bala. Pertir ba kung makagrind ito? Mahatag og drugs niya, may bawaan kong baptismo. Ay na lang eh. Witness makaka. Ang witness, bisag unsa pa'y mahitabuhan na ang musulti magina. So, kumusta man itong pagka-witness? Kamoy na sa'yo doon ang Ginoo. Pasalamat gitagaan tag pahinumdum sa Ginoo. Number 4. Evangelism is the heartbeat of the church. Pananglitan. But mayroon ta nga, mag-undang na lang tag suluining, mag-undang na lang ta o pangatag og tracts, mag-undang na lang ta sa Bible study, mag-undang tatanan sa buluhaton sa Ginoo. What will be the result? The result, patay ang buluhaton sa Ginoo. Although nasayon ta nga iya na sa Ginoo, pero as a body, we need to do sa atong responsibilidad diya sa Ginoo. Body man ta, dili magkitay head. Ang head, iko rin ang magbandok. Kita may body ni Jesus Christ, the church, ang body ni Jesus. So kita'y mubuhat sa gusto niya ipabuhat. Dako kainig responsibilidad na ito sa atong pagkaanak niya. Evangelism is the heartbeat of the church, meaning this is our main purpose as a church. Kinahanglan musangyaw yuta sa pulong sa Ginoo wherever you go, bisag unsa imong buhaton asa kadapit tad-on, musangyaw, musulti yun ka sa pulong sa Ginoo. Nga naay Kristo makaluwas. Kaya sila ilang naibawan ang makaluwas kwarta.
makaluwas mayong buhat. Pero sa kwahi, sa pulong sa Ginoo, nindot kay ito ganiya, wala gyud may magsabot sa special number, carry the light. Kinsa may naay katungod nga mo carry the light, ang katong anak sa Ginoo o iyang gibutang sa iyang iglesia. Kita. You can't expect nga kanang dili luwas mo na mo carry the light. Ngit-ngit naman gali na sila daan mo carry the light pa. Sagkad nga nahimot ang anak sa Ginoo. Nanay kahayag na anak to. Kung kana nakahayag, mauna si Jesus Christ. Yeah, we need to carry that light ngadto sa uban para mahayagan. Muna ayaw ipakagamay atong responsibilidad. Kanang kalaga, bugoy kayo, hindi mo nang sultihan sa pulos, maluwas, magtinarong. Dako kayo nag-impact sa community. Lipay pa ang Ginoo nimo, nakatabang pa kas komunidad. Amen. So muna atong responsibilidad. It's all by the grace of God na makapadayon tani. The church without evangelism is a church without purpose. Kung ang usa na gali ka simbahan, wala na evangelism, wala na pagsangyaw sa Ginoo, wala ay purpose. What's the reason? Nga ang gusto sa Ginoo gibutang niya ang iyang simbahan kay naa siya katuyuan. Ang katuyuan para makabalo ang uban nga naay Jesus, naay Kristo nga makaluwas. Unya, atong hinumduman ha, it's not optional. Praise God. Dili sa pagpadako sa ulo ni Ma'am Tapik, nag-istorya may fellowship may paghuman sa morning service, nihangiya uta siya. Nga dili siya mubalik og hapon kay perting maina iyang lawas. And mainan sa imong aura ganihan niya nga lain gyud. Kailangan na magbingos Ma'am Tapik, pastor. Dili lang sa kumubalik ni gahapon, pastor. Nga naman, labat kaya akong ulo, pastor. Tigit madala, pastor, ang ulo. Labat. Tiyan may gihikap. Pero ganiya, wako niya sige ni, tuti ka, ayaw na pastor ako lang. Yeah, praise God, naadiha ng lingkod. Nasyak ka rin ko. Sa anak ba? Basig kalag ako nakita ba? Adi-gidi kalag eh. Noon din eh. Blessing kayo. Amen. Example na to na nakitang mga baskil-paskil pagkamay. Dapat gamay lang kung dili tamang padalaw eh. Now, kani magudpon na atong lawas. Nayo sa kapastor, nag-iwan ako. Dumukuswali. The battle is in the mind. Si kagbutang diri nga mo ni luya ko antod nga ma-feel kini mo nga luoy gyud ka. Pero kabalo ka ha, tanawa. Mo na gihimo sa kaaway na to nga i-inject na to para daghan na kay maapektuhan gud kung magsabiti ka, kung palabion ni mo imbis ka may raw tag gutom idol ba. Unya sige ka gana siguro na. Lisod kayo. Gusto sa Ginoo nga mo step up ta sa ato ang pagbarog niya. Evangelism is the heartbeat of the church, meaning this is our main purpose as a church. The church without evangelism is a church without purpose. Evangelism must be our church main priority. Acts chapter 1 verse 8. Walay laing pinaka priority ang church kundi ang evangelism. Ang pagsulti ngadto sa kadaghanan nga na Jesus, na ay Kristo, nga niari diri sa kalibutan, nga nagpalansang sa cross bayad sa mga sala para ang kalansang sa katao nga mudawat ni Kristo maluwas, and that's our job. Why wait for a call when there is a command? Ay sila na lang, wa man kong gitawag. Ang pagkapastor, calling, yes. Pero na may mando sa Ginoo. And kung anak kas Ginoo tinudanay, kung sold out yun ka diha sa Ginoo, nay ginaingon nga, why wait for a call when there is a command? Wala pa man gusto niya tawag ka, pastor. Yung people din siya, people din basahan ko na ang commandment man eh. Katong Matthew chapter 28, atong gibasa, commandment to nga gikan sa Ginoo, pero kung mumando imong boss sa tawanon, update ka ita. Ayaw pag-absent pa, ayaw paglita, dili kita magkinto kita, pero naay mando sa Ginoo nga may galuwas na to, may naghahatag na to ginawa, may gahatag na to panalangin na proteksyon, dili ta. Amen. Yes. Guilty ta talaga ni, even ako. I need to preach this kay mo ni gihatag sa Ginoo. Sakitan mong gali ko.
Kaya there were times akong kinabuhi nga na ako i-feel na dibatiyo na lang pero kung makaya ba yun niya, ipakadako na lang ba? Pero gusto sa Ginoo this afternoon nga we hapit na siya mabalik, we need to wake up. Hapit na siya mabalik. Nasign na ang peace treaty sa Europe and one of the fulfillment of the prophecy nga hapit na siya mabalik. Wala kong maingon o kanos sayo po ang usa ka pastor maingon siya nga mo nang adlaw mo balik ang Ginoo. Kaya wala gigibutan sa Bible nga ang sa adlaw. Pero imminent iyang pagbalik anytime, anywhere. Munang samtang naapataan ni kalibutan na, we need to do God's business. May kita mo apil og mga opportunity kami. Gihangyo mi dito nga gidilan mi og furnishing nga kuan ba? Supplement ba nga? Kuan ba na? Kanang more kanang sa tawag networking. Ako sige na sir, networker ko dati sir sa ulo ko. Sabi ba? Hantod nga na link na mo iya ang anak kailan yun ako hantod nga na link. Di na lang midaghan o discuss pastor kay kabalo naman day ka pero sir among priority sir dili gyud ka na sorry gyud pasaylo ang bibi. Magkadupas-dupas na manggalita sa buloton sa Ginoo niya mupuno pagkag buloton nga walay ayo. Na walay pinakanindot nga buloton kanir yung buloton sa Ginoo. Mao na pinakanindot nga buloton. Number 5, why evangelism is essential. Number 5, to be God's instrument of vessel in reaching out and to save others, especially the unbelievers. Ato inuduman, Jesus came to this earth to seek and to save that which was lost. And praise God, usata sa ana nga nawala nga nakit-an na niya. Dili pinagi sa atong gagalingon nga naluwas ta. Dili. Salamat ta nga usat ta sa gipadaygan sa Ginoo. Luke chapter 19 verse 10. Tanawa. Unang evangelism is essential. Luke chapter 19 verse 10. Ato ko na dunganan sa pagbasa. Luke chapter 19 verse 10. Ready? Go. For the Son of Man, bateha, ang ubang nga iglesia ni Manalo, mayroon sila tanawa. Anak na lagi, sa tao lagi. Tanawa sa ang S diha. Gamay na nga S o dako. Dako. Atong usman sa pagbasa, ready? Go. That which was lost. O atong inumduman ha, usabi ata sa una nga nakawala. Pasalamat sa Ginoo nga iyatang nakaplagan. Unya dili pinagi sa atong pagkamatarong biag yun. Kay nag-ingon ang salmo nga nag-umbaw ang Ginoo gikan sa langit nagtan-aw siya wala gyud bisan ang usa nga tarong. Amen. Magpasalamat sa Ginoo gihimo tang tarong pinagi sa grasya gahom. Amen. 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 Praise God yun. Amen. Amen. Yung mga tanda ko, kinsa man day gamiton sa Ginoo para ang uban makabalo nga na Kristo makaluwas. Di ba kita ni? Amen. Yung mga tanda ko, unsa ang paggamit nato sa Ginoo kung ugaw ta sa iyang atubangan. Arte manggali kitang mga tao. Mukhaon tag restaurant na social, moingon manggali din ta na sanitize na autoclave ni or na sanitize ni gaya lang disposable nga kuan bi kanang kutsara o kuan kutsara tinidor mitikuloso manggali kita. Amen. Nga ay gamay kuan ana ni no gi kani ang kilay mo nagpadla magpagkakam ini tarungo ni din mitikuloso manggali kita. Kung gusto ta gamiton sa Ginoo, God wants us to be clean at tubangan niya para magamit siya na to. Now, kaning pag-evangelize, kaning pagsulti sa pulong sa Ginoo nga nay Kristo nga makaluwas, pagsulti sa tibuok kalibutan, dili ni papaytay biha. Dili ni pinaagi sa atong kusog. Pinaagi ni sa grasya gahom sa Ginoo. So nag-agad ta niya nga gamiton ta.
So kung dili talimpyo at ubangan niya, saan niya paggamit na to? Amen. Man, there were times sa atong kinabuhing Kristohanon, kabantay mo, uga kaayo ta. Walay lami ang atong pagkinabuhi. Walay lami ang atong pagpangalagad. Nga naman, wak man tagamitas Ginoo, kita ramay nagpagamit-gamit sa atong pagalingon. And mo na pinakalisod, mo na pinakakuyaw. Nga nagtuo ka, nga gigamit ka sa Ginoo, pero wala na di ay. Kapoy kining kani magbuhat sa buluton sa Ginoo. Kung ato-ato lang, kapoy. Pero naay grasya sa Ginoo, gahom sa Ginoo, kalaway sa Ginoo. Di gyud ka kapuyan. Kay kabalo ka o ikaw mismo kumbinsido ka nga gigamit ka sa Dios. Dahil ubang mga tao sa tibok kalibutan, baliman. Sila may manggamit sa Ginoo. Wali. Pag gumagwali, donation ma'am, sir, donation. Yes. Oh, sila mo'y nigamit sa Ginoo. Kita, libre pero gracious Ginoo mo na mo padayon yun ta diha sa Ginoo kay mauni priority o nag-ampo ta as a church nga mahimo tang vessel unto honor. Duha ra man ni. Mahimo tang vessel unto honor or vessel to dishonor. Asa man tas duha. Ikanom, evangelism is essential in order for us, in order for them to make the name of Jesus known and the power and the glory of God by proclaiming the gospel. 1 Peter chapter 2 verse 9. Ang pinamatamuman. 1 Peter chapter 2 verse 9. 1 Peter. Ato dunganan sa pagbasa palihog. 1 Peter chapter 2 verse 9. Yan, underline ni sa inyong Bible palihog. 1 Peter chapter 2 verse 9. Ano? 1 Peter chapter 2 verse 9. Ready, go. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who had called you out of darkness into his marvelous light. Gikan ta sa kangit-ngit sa una, karon na natas kaya. Mori na kanindog sa Ginoo. Tuo ta sa unag mo na to, peting ngit-ngita. Peting yung ngit-ngita. Pero salamat sa Ginoo, gitawag ta sa Dios na ta sa kahayag karon. And who will carry the light? Kitang mga tinuod nga anak sa Ginoo. Samot na kung Bible Baptist believers ka. Kita gyud walay lain. Kaya ang authority naa gituga gikan sa Dios Amahan. Gigamit si John the Baptist. Gipakita nga importante ang authority. Munang niadto gyud si Jesus Christ for how many miles? Para lang magbabaptize ni John the Baptist, dili John the Catholic ha. John the Baptist. So ang authority na pasa. Gikan ni Jesus Christ dito sa mga disciples, gikan sa disciples hangtod nga ni abot na dili nato karon. There's no reason mo pasalamatis Ginoo dili ta kulurong. Romans chapter 9 verse 23 tanawa. Romans chapter 9 verse 23. Romans chapter 9 verse 23. Romans chapter 9 verse 23, the Bible says, and that he might make known the riches of his glory, or the vessels of mercy, which he had afore prepared unto glory, proclaiming the gospel. Yan ang importante ang evangelism nga ang ngalan ni Jesus Christ mahibaw-an sa tibuok kalibutan nga siya mo'y makaluwas sa kalag. Nga siya mo'y nagpalansang sa krus, dili ang kwarta, dili mayumbuhan, dili ang ubang pundok, kundi si Jesus Christ. Salamat yun sa Ginoo. Salamat yun na. Nausad na nga nakabalus kamaturan. Katapusan. Evangelism is essential. Kay mauni magpatubo sa iglesia o magpadasig sa simbahan. Church growth and revival. Evangelism, God calls sinners, and when they receive salvation, God will increase or multiply the believers. Acts chapter 2 verse 47. Naana siya diya. Acts chapter 16 verse 5. Kana lang. Acts chapter 16 verse 5. Acts chapter 16 verse 5.
Acts chapter 16 verse 5. The Bible says, and so were the churches established in the faith and increased number in daily. So nanong importante ang evangelism para magtubo ang simbahan nga iya sa Dios o ma-revive ang mga anak siya. Di ka ma-revive anang naay gikan sa dili maayo unya nahimo ng anak sa Ginoo nitapad ani mo na sa una nga diha sa kilid-kilid unya karon ni dawat sa Ginoo unya karon nahimo ng sungli di ka malipay anak. Ma-revive jud ka. Naagi tinudanay, naagi resulta ang buluton sa Ginoo kay Ginoo nato buhi tag-iya sa tanang butang ug gamanan og maoy solusyon sa atong mga problema. Wala lang solusyon sa atong problema. Bitaw church na matay daghan-daghan nga mga problema. Sa tayo tayong mga problema. May uban diri na problema love life. Na bapin? Medyo lang, slight lang, Pastor. Pero di ko na ma-maintain. Slight, kilid-kilid di ko na, Pastor. Pero, pasalamat na, nga na Ginoo nga, wala matulog, always nagtanaw na to. Dili pares Ginoong garibi nga natutulog pa ang Diyos. Huwag yun na matulog ang mong Ginoo. Inyong Ginoo, natulog. Huwag yun matamatay yung Ginoo. Sa pagsawa ni mong laparo, sa pag-ibo ng bigat na nung usawa na ni mo gitikon, di yun na, natulog ba? Unay mata-mata. Pero atong Ginoo, ay, huwag yun matulog. Kabalog yun siya sa atong mga problema. Kaning atong church lang, church property, kabalog man siya. Naiya ko ni mo lang ton, one of these days, naagit siya himuon nga milagro. Kinaaman na diri. Call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Wala, takabalo. Hikapo niya ang kasing-kasi at tag-iya sa kasing-kasing tag-iya sa yuta. Kung kalit ug ingon nga pastor. Hinuuna nga pastor. Huwag naman akong bana ko pastor. O takabalo. Ang atuwa diri nagampo mata. Wa man moingon ang Ginoo nga pray and then stop. Ang ingon pray without ceasing. Bisag wala si ceasing, maampog yun hapon ta. Mo nga pray without ceasing. Bitaw. Daghang mga kaigulungang butang himuon ang Ginoo. Pero I want you to realize that we need to do God's business. Samtang wala pa siya mabalik. Importante gini. Ayaw lang itugot nga si Ting Pretty kasi imong pagka-Kristohanon. Ay, pastor, busy yung kay ko, pastor. Sa call center, pastor, busy kay ko. Paghatag og trucks. Kung busy ka imong tapad, saro. Ang problema po, dinighatag imong trucks, so, baptist day ka? Hala. Di ba ikaw mong itong akong nakitaan sa pool? Grabe, lagi kayo ka. Marikit-kito ni mong putaw. Niya ang red doors mo pag imong lingkuran niya imong kabayaan. Baptist ka. Ay, wag yung kay gahuman ha. Kaya nga naman, ikaw po mismo mulawan ko eh. Kung ka nga itong pagkabaptist, fragile kayo ni. Kabantay ka ganang na mga kargos, butangan nag-sticker. Sakto ba na, wag pumasayo sa pag-runs, fragile. Kanang delikado na ba? Ang pinganan. Ang pingan magaling ng sa amin. Yes. Naunsara na. Kani atong pagkaalam sa Ginoo ang pinganan ni. Kay nagdaghan, nagtanaw na to. Daghan yung kayo. Daghan yung tayo. Nainitchat ako. Kaya yung gawa, bantayanan kini, nainitchat ako. Chat siya nga, pastor, kabalo ko, pastor ka. Nagwali mo sa pulong sa Ginoo. Pero pastor, may kinahanglan kong tabang pastor, akong bata. Nisin sa kuwan. Mutawon sa kahayang bata ba? Na nagsin? Mutabang tamba sa tinuda na ilang tinaro. Dagang ilad ron. Siyempre, makita nyo taniya nga nagwali kay nagbuhat ng dasbulaton si Ginoo. Pero bantayan at walay sayo ang pagtabang. Pero nag-iwan ng Bible, harmless as a serpent. Bali, eh? Wise as a serpent. Harmless as a serpent. Basa ko din yung Bible.
Kaya ko buhoyon na puno ba kay Bida, wag hindi mo sa basang Bible niya. Ayaw itugot, ay di na itugot nga. Basa mo gantong cellphone. Oh, kinsay, yung people diri nga nanay uyab. Aw ka nanay uyab. Nanay nagkagusto sa una ba? Nga wala pa kanay mong anak si Ginoo, naay mo padala ni mong love letter? Matay ka na mo padala ni mong love letter niya. Kilingon kay kay imo man gyud ang taguan. Nya, bago pagalikan ako magbasa maadto na ko kag siya lingkod. Bubuha naman niya. Gikilig ka sa suwat kas tawo na ay pulong sa Ginoo di ka kabasa. Bagga kay tagnahong ditaw basa ni. Ako ditaw sa diha na ako sa Bible School among communication ni Doc Maya, bawa man cellphone. May istorya na to. May istorya na to. Suwat mo yun. Suwat na mo ang kuwan. Suwat na mo ang communication. Butangan pa na kong design. Tagaan na kong hit ang mga people na lagi sa saktong edad. Butangan na kong design. Sunog-sunogon ako ang kilid o katol. Para mo antik ba? Ingon yun siya, nag-import yun yun. Liman yun, di ka mag-import nga, nagkapasapaso na na. Sulat na yun. Mura ito, sulat. Murang antik ang tanaw ng papel ba? Sunod-sunod, style ba? O design-design, kaya nag-import yun. Ako galing gitapigan. Niya, bago pa galing ko humabasa, kapoy man humabasa. Musaka ko storm, lingkod ko siya. Basa na po ko. Mag-update na po ko. May laro na, masa na po. Pero suwat ratos tao, balos man, pikinig po ta ng balusan to eh. Ingala ko niya, ganahan mong basa, kay pabasahon ka mo. Lagi, pabasahon ka mo. Ayaw lang po di maritis ninyo. I'm so praise my six. Bitaw. What a joy nga makasmayan tayo in spite naghantag mga giatubang. Blessing kayo. Ayon si Mama ganiya, kung pwede lang, kisa tong ngayon ganiya nga, kung pwede lang, Domingo sige. Pwede oy. Dadaay mo sa nina, dadaay mo kaldero, dadaay mo stove diri. Ayun pagdala siyan. Pagdala lang tubig, kay minus-minus mo tag tubig ron. Pwede oy sige tag Domingo. Ito blessing kayo niyo kay pag-abot sa tuwa. Atong bang nabot sa problema. Pero salamat sa Ginoo nga naatay tinuod nga Ginoo nga andam masubat sa pagkagitan. Dako nato atong mga ulo, iyong nato atong mga mata. Langitong thank you for thy word. Yes, Lord. Evangelism is essential. But Lord, sa among pagka-anak ninyo, Aman, there were times, Lord, na magduha-duha kagamit na mo because we're not worthy. Sit kami, Lord, matagusan na sa ayod niya sa mga tubangan. There were times, good Lord, na ma-feel na mo nga wala ang imo ang paglihok. Ma-feel na mo nga wala yung kanigamit na mo. But Lord, sorry for all those stupid things na mo ang nabuhat nila sa mga tubangan. But Lord, thank you for reminding us this afternoon. Pinagi sa imong pulong. Amahan amo ning i-claim. Pinagi sa imong grasya, kahop o kaluoy na samtang wala pa ka mobalik aning kalibutan na naghangyo ni Lord. Nagamitan yung taon ni as a church. Effectively, mightily, boldly, fruitfully amahan. Dili para sa among kadugkanan, kundi para rapod sa imo ang kayamayan. Lord, we are nothing without you. Nasayod ka, amahan na limitado ni. Musa, Lord, sa among pagpadayon, among gitugyan ang tanan, pinagi lamang sa ngalan ni Jesus Christ, among bugtong o personal nga manluluwas. Amen. Amen. So please all stand. Let's have our closing song. Page number 22. Hymn song for this year. Page number 22. Pabilin kanunay. Verse 1, chorus, o last verse of chorus. My God.